Magandang araw po sa inyong lahat. Merong isa sa ating mga taga-parokya ang nagtanong patungkol sa tamang pamamaraan ng tanda ng krus. At kung sa pagko-communion ba, ang tamang paraan ay pagtanggap sa kamay o pagtanggap sa bibig? Uunahin natin yung unang tanong. Noon pa man, ang tanda ng krus ay sumasagisag na ng ating pagiging Kristiyanong Katoliko. Kung papaanong sinugo si Jesus bilang kanang kamay ng Ama na ipahayag ang dakilang misteryo ng Diyos, ginagamit natin ang ating kanang kamay sa paggawa ng tanda ng krus. Inalalagay natin ito sa noo at sinasabi natin sa ngalan ng Ama. At at the lower part of our chest, we say the Son or ang Anak. At sa ating mga balikat ay ang Espiritu Santo. Tinatapos natin ang tanda ng krus sa pagdadaong palad. Ibig sabihin, pinaniniwalaan natin ang ating sinasabi. Habang ginagawa natin ang tanda ng krus, ating binibigay ang ating buong pananampalataya sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. The totality of our faith, the totality of our faith to Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Tanong naman patungkol sa pagtanggap sa komunyon. Ano ba ang tama? Gamit ba ang kamay o gamit ang bibig? Sa katanungang ito, kailangan nating balikan ang nangyari sa huling hapunan. Sa huling hapunan, ang sinabi ni Jesus ay tanggapin ang tinapay at kanin ito. Wala naman siyang sinabi na kailangang tanggapin ng mga apostol sa bibig sapagkat madumi ang kanilang mga kamay. So, ang importanteng at mahalagang bagay na kailangan nating pagtuunang pansin ay ang pagtanggap ng komunyon. Kasi meron namang mga taong walang kamay. So, paano nila tatanggapin ito? Siyempre, gamit ang bibig. Kaya, mahalaga at importanteng malaman natin na kailangan nating tanggapin si Jesus sa sakramento ng Eucharistia. Kaya, hindi pinagbabawalan ng simbahan ang mga mananampalataya na tumanggap gamit ang kamay o gamit ang bibig. Ngunit, kung merong panukala ang ating mga local churches, kung merong panukala ang ating mga dioceses, na kailangang tanggapin ng mga parokyano o ng mga tao gamit ang kamay, kailangan nating sumunod. Sapagkat tayo ay sumusunod sa magisterium. Kung ano ang turo ng ating inang simbahan, kung ano ang katuruan ng ating simbahan, kailangan nating sumunod. Sapagkat dito makikita na tayo ay isa at buong simbahan. Maraming salamat po.